Alright guys, samahan niyo muna ako na bisita tayo dito sa Cafe Moto dito sa Tagaytay. So actually this will be my second time to visit itong Cafe Moto kasi the first time was right after the pandemic para mag-soft opening yata sila noon. Nabigyan pa nga ako ng ref magnet kasi parang yun ang kanilang promotional item sa kanilang opening. At the time, ang in-order ka na parang cafe mocha, no? So, ever since, hindi na ako masyadong nagkakape na may sugar kasi nag-iingat na rin tayo sa sugar intake natin, kaya cafe americano. But this will be the first time na matikman ko lang cafe americano. Yun ang orderin ko. Anyway, ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang tanong ng isang subscriber natin na 6 years na raw yung kaso nila sa NLRC Commission. Pero ang update sa kanila ng lawyer nila, yung kaso daw nila umabot na sa Supreme Court, no? Kaya ang question natin dito, kailan ba umaabot sa Supreme Court ang isang labor case? Now, to answer that, syempre, kailangan magbigay tayo ng overview kung ano yung mga opisina na dinadaanan ng ating labor cases. So, syempre, ang pinakasimula niyan, yung Seattle sa proseso ng single entity approach, no? Sena, Seattle, that's the first office. Pinagkasundo dyan ang Atlanta dito arbiter. Okay? Pagka natalo kay LA, pwede kumakyat sa NLRC Commission. That's the third office na, government office na. Yan. Kapag hindi satisfied sa decision ng NLRC Commission, ang party kadalasan ng Court of Appeals. That's the fourth office, no? By petition for certiorari. Kapag hindi satisfied sa decision ng Court of Appeals, tsaka yan umaakyat ng Supreme Court. So that's the fifth office, government office na napupuntahan ng ating kaso. Pero hindi lahat ng kaso kakarating ng Supreme Court. Kasi may mga kaso na nasettle, halimbawa, so hindi na makakarating ng Supreme Court. May mga kaso naman na hindi naman nagsettle pero nawalan ng gana yung complainant. So, halimbawa, talo si complainant, nawalan siya ng gana, hindi naman nagsettle. So, wala na, hindi na ang kaso. Pero, kailan ba yung umaabot ng Supreme Court na ang mga parties active pa rin sa kanilang kaso? So ganito yan, kapag si complainant ang nanalo mula kay labor arbiter all the way kay NLRC Commission, kadalasan sa NLRC Commission dyan na natatapos yung kaso kasi sa Article 229 ng Labor Code nakalagay dyan na yung decision ng Commission unappealable na yan. So, ibig sabihin, wala nang appeal. Kaya, nagiging final executor dyan na kay Commission. Kung ano yung napanalunan ni complainant halimbawa dyan, normally, nag-execute na sila dyan. So, kung halimbawa, nanalo si complainant sa labor arbiter, then si employer, nag-appeal yan sa NLRC Commission. So, ito na tayo sa Cafe Moto. Dito lang sa may Petron, Tagaytay, no? So, dito segue muna ako sa Cafe Moto. Yan. So, mag-hi dito yung ating mga kaibigang riders din. Ano? Yan. Mga underbone boys. So, ito yung parking nila. Wala masyadong tao ngayon kasi first day of the year 2026. Dito lang ako magkakape, susubukan ng kanilang kape americano at tayo ay magtatrabaho. May mga pleadings tayong dapat tapusin. O ito, Supreme Court decision itong binabasa natin. So habang inuubos ko itong kape, tuloy tayong trabaho tayo. Yan ang buhay abogado, no? Para tayong nag-assignment araw-araw, every time. Dapat mahilig kang gumawa ng assignment. Parang walang katapusang assignment according kay Robin Williams ba yun? Ano, tama, nagpakamatay. Anyway, so pag si employee nanalo kay NLRC Commission, nag-MR pa halimbawa si employer, deny yung MR,
antay na lang yan sa employee ng entry of judgment na normally lumalabas yan 60 days from the time na na-receive ng party yung resolution denying the MR, no? Pagkalabas ng entry of judgment, ang lawyer ni complainant, bababa na yan kay labor arbiter, magka-file doon ng motion for issuance of written execution, MFIWOE, dito sa ating terminology sa aking channel, no? Naka-attach doon yung entry of judgment or EOJ. Basically, tapos na yung kaso kasi makukolekta na ni employee dyan yung kanyang award, no? Hopefully, kung hindi nagtatago itong employer, no? Pero si employer, malamang kung palaban yan, aakyat yan sa Court of Appeals. Pero it's up to the employee naman kung talagang siseryosohin niya yan. Pero take note, si Court of Appeals mag-i-issue sa kanya ng directive na mag-file ng comment on the petition for certiorari. Pero siya nakakolekta na. Ang ginagawa ng kadalasan ng lawyer niya, sasagot-sagot na lang yan sa Court of Appeals. Even file ng memorandum, tapos pag na-deny pa rin ang petition, akyat na yan si employer sa Court of Appeals, sa Supreme Court via a petition for review on certiorari. Ito yung mga Yamaha boys, Yamaha R6 yata talaga yung mga ito. Tsaka meron dyan Kawasaki Z400. Anyway, so si employee normally makakakolekta na yan kahit si employer umakyat pa sa Supreme Court, no? Pero kailan yung pagkakataon na si employee ang umaabot sa Supreme Court? Kapag natalo halimbawa si employee, labor arbiter, natalo kay NLRC Commission, so si employee akyat din sa Court of Appeals. So si employee ang natalo sa both tribunals, LA and NLRC, dyan siya umakyat sa Court of Appeals. Pagka hindi nag-grant ni Court of Appeals ang kanyang petition, dyan siya umakyat ng Supreme Court. So yan ang mga pagkakataon na ang kaso ay umaabot sa Supreme Court kahit na active participants itong both complainants at saka yung respondent, no? So yan ang mga scenarios na kung saan makakaabot na Supreme Court ang kaso. So take note, kapag umabot yun yung kaso mo, bibilang ka talaga ng taon, no? Hindi lang buwan na bibilang dyan. In fact, sa commission pa daw minsan nila years dyan. Ito nga, yung ating subscriber, sabi niya 6 years na raw sila. So baka complicated yung kaso nila o hinahandle yung commission na napuntahan ng kanilang kaso, we don't know. Depende minsan sa lawyer. So at any rate, yan ang scenario. Ito rin famous Tagaytay flyover. Okay, so yan ang scenario ng kaso natin dito sa ating labor case. Kailan umaabot ng Supreme Court. And again guys, thank you for watching the video, and of course continue following my page and channel, and I will see you in my next videos. God bless.